Sige po, manatili po tayo nakatayo. At nandito pa rin po tayo sa ating series on the book of Proverbs. Ayan. Maybe yung iba nagtatanong, hanggang kailan to, Pastor? Ayan. No? Sino po dito nag-e-enjoy sa book of Proverbs? Amen. We will go to Proverbs chapter 4, verses 1 to 9. Amen. At ang sabi po dyan, a father's advice about wisdom. Alam ko po, tapos na yung Father's Day, no? Pero mukhang mga tatay yung topic natin ngayon. Hallelujah. No? Hindi lang po tatay, pero kung ikaw ang tumatay yung magulang sa yung mga anak, no? At advanced lesson na po to sa mga nananalangin, no? Na maging magulang, no? In the near future, kahit mga single po, lahat po tayo makikinabang sa salita ng Panginoon. So let's go to our text. Verse 1, sabi po dito, children, listen to your father's teaching. Pay attention and you will learn how to learn. The advice I give is good, so don't ever forget what I teach you. When I was my father's little boy and my mother's dear son, my father taught me this: pay attention to what I say, obey my commands, and you will have a good life. Kung napapansin niyo po yung mga text na binabasa natin every Sunday, may iba dyan inuulit-ulit. Huwag mong kalilimutan ng aral. Huwag mong kalilimutan ng aral. So sana po talaga ay hindi lumalabas sa kabilang tenga yung mga napapakinggan natin. No? Sabi po dito, pay attention to what I say, obey my commands, and you will have a good life. Verse 5, try to get wisdom and understanding. Don't forget my teaching or ignore what I say. Don't turn away from wisdom, and she will protect you. Wow. Love her, and she will keep you safe. Grabe. Verse 7, the first step to becoming wise is to look for wisdom. So, use everything you have to get understanding. And lastly, verse 8, last two verses, love wisdom and she will make you great. Hold on to wisdom and she will bring you honor. Last verse, wisdom will reward you with a crown of honor and glory. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon. And if you are taking down notes, the title po of our message this morning is this: Wisdom, a Family Tradition. Wow. Parang iba. Family tradition. Makakaupo na po yung bawat isa sa atin. Amen. Once again, magandang umaga po sa bawat isa, and it's always a joy to see you po, no? Ngitin mo nga yung katabi mo right now. Come on, sige po, pwede bang, alam mo, pag anak ka ni Lord, dapat walang snub sa atin, no? Walang mahiyain. Yan, kahit di mo kilala yan, dahil kapatid mo yan sa Panginoon, so ngiti tayo. Pwede po bang practice natin yon every time, no? Pag sana pumasok tayo, wala tayong, alam mo yon, yung iba, walang nakikita, diretso lang. Nagmamadali. Wala mo sanang gano'n, no? Yung tipong lahat na nakakasalamuha mo, binabati mo, no? Para pag humabol ka next election, praktisado ka na. Hindi, joke lang po. Amen? Kasi we always say that the Rock City Church is a place to call home. So gusto natin maging kultura po yun, that talagang maramdaman natin na ito yung bahay natin. At masaya tayo nakikita yung bawat isa. Amen po ba? So wisdom, a family tradition. Makikita nyo po along the way bakit ko ginamit yung title na a family tradition. No? Before we go deep sa salita ng Panginoon, pwede po ba kayo magbigay ano yung mga family tradition nyo? Ano po yung mga family tradition nyo? Reunion, ano pa po? Yung iba pag Pasko or New Year, talagang sinasakto ata after ng 12. Yung iba tradition, magpe-pray muna tapos kakain. Yung iba naman, hindi nagbubukas agad ng regalo after kumain na yon. Yan. Ano yung mga iba yung tradition? Anniversary, ano pa? Anong mga family tradition nyo? Amen. Ganda nun. Hindi, wala man sinabi.
Ano po? Walang tradisyon yung iba? Walang nakasanayan? Church every Sunday? Ayan. Ano pa po? At marami pang iba. Sige pa. Ayan. Mukhang nag-iisip pa yung iba. Amen. Marami po tayong family tradition. Pero po ngayong umaga, gusto ko pong mag-focus tayo dito sa word. No? Maraming tayong ginagawa na or pwedeng gawin. But this morning, I am pleading na gawin po nating tradisyon sa ating mga pamilya to seek wisdom. Pwede po ba yun? Parang bago yun, no? Kasi pag sinabing tradisyon, minsan more of nandyan yung fun, nandyan yung, yes, para maging close palalo, yung family ties natin. Pero this is one godly way kung saan po ang buong pamilya, ang sarap po nun, no? Buong pamilya gusto ng Panginoon lumakad ng may takot sa Diyos at lahat po ay may godly wisdom. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Kaya po, ito po sana yung maging desire natin. No? Kung meron tayong idadagdag na family tradition, ito po yung lahat tayo, hahanapin natin si wisdom. Amen. At pag nahanap ni tatay, ni nanay, natutunan niya, ipapasa niya to sa kanyang mga anak. Amen po ba? So let's start po. No, dito po sa Proverbs 4:1-9, makikita po natin sa Solomon, he was sharing recollections po, no, ng kanyang childhood. No, si Solomon, inaalala niya po yung mga pinasa ng kanyang tatay na si David. At inaalala niya rin kung paano nag-e-exhort ang kanyang tatay at pinapasa niya yung mga wisdom at binibigyan ng importansya na sabi ni David, ang kanyang tatay, hanapin mo. No? Gawin mo lahat for you to seek wisdom, to get understanding. Okay po? So, ngayon po, gusto ko pong pakita yung mga important principles dito sa pagre-raise po natin ng ating mga anak na sila po ay, alam niyo po yun, magising sila sa katotohanan at mabigyan ng diin na kung meron po tayong bibigay na malinaw na instruction, ito po ay, again, hanapin nila ang wisdom. Hanapin nila yung karunungan galing sa Diyos. As we go through po, dito sa sinabi po ni Solomon, I want to start dun sa sinabi niyang phrase, my father taught me this. Tinuro sa akin ng tatay ko ito. So, tinuro ng tatay ko ito sa akin. So, first thing that we need to understand dito, sa pagturo ng kanyang tatay, pinapakita po that his father had accepted his responsibility. Okay po? No, hindi lang po to technically para sa mga tatay. Alam ko po, kakatapos lang ng Father's Day. But ang sarap po na maintindihan natin na ito pala yung design ng mga magulang. Especially fathers. Lahat po ng mga tatay, taas kamay. Yan, wala na po tayong regalong bibigay sa mga tatay, tapos na po yung Father's Day. Pero may regalo po kayong maibibigay sa inyong pamilya at sa mga anak. Kaya po inuuna tayo ng Diyos. Tinanggap po ng kanyang tatay ang responsibilidad na ano? Number 1, to teach him. Mga tatay, kausap ko po kayo. May responsibilidad pala tayo na turuan ang ating mga anak. Amen po ba mga tatay? Proverbs 4:3-4. Basahin po natin yung text kanina. When I was my father's little boy and my mother's dear son, my father taught me this. So inaalala niya, nire-recall niya. Nasabi ng kanyang tatay, pay attention to what I say, obey my commands, and you will have a good life. And number 2 po, no? Binigyan po, tinanggap po ni David yung kanyang responsibility dahil po, we need to understand, number 2, ito po yung responsibility na nilagay ng Diyos sa mga tatay. Okay po? Ito po ay delegated authority. Ang Diyos po, binigay niya, dinelegate niya yung authority sa tahanan. Hindi sa nanay. Mga nanay. Lahat ng mga matatapang na nanay, say amen.
Ay, alwa pala yako. Bala ko yako eh. Di ba? Lagi po naalala ko pag premarital counseling, binabasa ko yung Ephesians 5 sa mga sa mga magiging asawang babae. Talagang tumutuklip sila eh. Wives, pag sinabing, wives, submit to your husband, gumaganyan sila. Kasi minsan baligtad eh. Yung husband yung nagsasubmit sa wife. Walang ganun sa darak. Submissive lahat ng mga asawang babae sa darak. Parang hindi convincing yon. Hello? Hindi, totoo po. Ang responsibilidad ay nilagay ng Diyos sa mga tatay. Ephesians 6:4, Fathers, don't make your children angry, but raise them with the kind of teaching and training you learn from the Lord. Tatay, hindi ka lang basta nagsisimba-simba dito. Mahal ko po kayo mga tatay. But I want to empower you because God is raising godly families. Mula pa po sa umpisa, panahon pa po nila Noah. Alam niyo po yon, kaakibat nung sinabi ng Panginoon to go and multiply. Alam niyo po yung ibig sabihin ng Diyos doon? Hindi lang basta magpakarami. But yung puso ng Panginoon ay lumaganap at dumami yung mga righteous family dito sa lupa. Hallelujah. Palakpakan natin yung Panginoon. That's the very purpose of God. Hindi lang for the sake of to populate the earth. Dumami lang. Dumami yung mga anak niya na tapat, righteous. Kaya pinagpipray ko po kung magpakarami. Lord, magpilang kaya yung anak, biya mo ka ako. Apulo? O, joke lang. Diba? Tama po ba? Amen. So, gusto ng Panginoon kumalat yung lahi natin. Amen. Pastor, masakit na yung biyengen ni. God will provide. Wala namang binibigay si Lord na hindi kanya susuportahan dyan. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Amen. Ano pa ba yung hindi sinuport ni Lord sa'yo? Ano pa ba yung bagay na hindi kanya sinustain? No? Lahat po, kayang ibigay ng Panginoon. So, binigay na responsibilidad yan sa mga tatay. Number 3, you need to understand, hindi yan binigay sa church or sa school per se. Okay? Minsan kasi yung mga parents may yung mindset, ang tigas ng ulo ng anak ko. Sige, mag-church ka, pen? Diba? Minsan ganyan. Pinapasa natin yung responsibilidad to disciple them, to teach them. Pinapasa mo na lang sa counselor, pinapasa mo na lang kay pastor, pinapasa mo na lang sa youth leader, pinapasa mo na lang sa ibang tao. Na yung totoo pala, ikaw pala ang inatasan ng Diyos dyan. Number 4, for they are inadequate to teach as God intended. Pwede silang magturo, pero bakit sinabing inadequate? Kasi po merong specific na nais ang Diyos. No? Pwede kang turuan ng ibang klase ng wisdom, pero yung magtuturo lang ng godly wisdom, primarily dapat magulang yan. Hindi ibang tao. Amen po ba? Ano sabi ng Deuteronomy 6:6-9? Always remember these commands that I give you today. Look at this. Be sure to teach them to your children. Ayan na naman yung command ng Diyos. Talk about these commands. Look at this. Come on. Tinan mo yung katabi mo, nagsastart pa lang si pastor, natutulog na yung iba. Uy, gisingin mo. Sabihin mo, labanan mo yan. Talk about these commands. Look at that. Look at this. When you sit in your house, when you walk on the road, talk about them when you lie down and when you get up, tie them on your hands and wear them on your foreheads to help you remember my teachings. Write them on the doorpost of your houses and on your gates. Anong ibig sabihin yan? Sa madaling salita, kahit anong gawin nyo, kumakain kayo, nagkwekwentuhan kayo, nakahiga kayo, naglalaro kayo, alam niyo po, yung God's word should permeate the whole household. Hindi pala dapat marites, hindi anong pinag-uusapan sa bahay. Hindi puro sigawan, hindi almusal, sigawan, gulo sa bahay. Dapat pala nagpa-permeate dyan, Word of God. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Hello?
Yan po pala dapat yung napapag-usapan natin sa ating mga tahanan, na itong bagay na sinasabi po ng Bible ay hindi po binigay sa church at sa school. Dahil po, ang ating mga anak ay mas marami ang oras na kasama natin sila kesa nasa eskwela sila or sa trabaho or saan man. Okay po? Most of their time ay nasa bahay sila. Uuwi rin po yan, mas marami pa rin ang oras na kasama niyang magulang niya. Kaya po kung titingnan natin, mapalad po, blessed are the children that have fathers who accept their responsibility. Tatay, hindi pa po huli ang lahat kung hindi mo pa tinatanggap yung responsibilidad na ito. Tatay, may oras pa para po turuan natin ang ating mga anak. Gising pa po ba tayo? Letter B po, titingnan natin, Pastor, sa kabilang dako, ano pong pwedeng mangyari when fathers fail to fulfill their charge? Ano pong pwedeng mangyari pag hindi ginagampanan ng isang magulang ang kanyang responsibilidad? Number one, you need to understand, may kabigatan po to, they will be held accountable. Hallelujah. Kala natin, wala lang. Pero alam niyo po, accountable po tayo. Meron pong story sa Bible na napaka-linaw po ng gustong i-drive ng Panginoon dito sa sinasabi ko. No? Kung saan po si Eli, he tried to correct his sons, found in 1 Samuel 22-25. At dun pa lang po sa title niyan, sabi niya, Eli fails to control his evil sons. Makinig po, lahat ng magulang. Eli was very old. He heard about the bad things his sons were doing to the Israelites at Shiloh and how his sons were having sexual relations with the women who served at the door of the meeting tent. So narinig ng tatay kung anong nabalitaan niya, kung anong ginagawa ng kanyang mga anak. Eli said to his sons, "The people here told me about the evil things you have done. Why are you doing such things? Sons, stop that." Mukhang okay naman, pastor. Mukhang binawal niya naman eh. The Lord's people are saying bad things about you. If you sin against other people, God might protect you, but who can help if you sin against the Lord? Gising pa po ba tayo? Eli's sons refused to listen to him, so the Lord decided to kill them. Pangalawa po, makita natin, tinry po niyang kontrolin, i-correct ang kanyang mga anak, but letter B, we will see it clearly, he failed to his power to restrain them or control them. 1 Samuel 3:10-13, sabi dyan, the Lord came and stood there. He called as he did before, saying, "Samuel, Samuel." Samuel said, "Speak, I am your servant and I am listening." The Lord said to Samuel, "I will soon do things in Israel that will shock anyone who hears about them." Patungkol po sa kanila. I will do everything I said I would do against Eli and his family, everything from the beginning to the end. I told Eli I would punish his family forever. I will do this because Eli knew his sons were saying and doing bad things against God, but he failed to control them. Alam niya, but he failed to control them. I want to speak clearly about this na alam niyo po, napapariwala ang ating, come on, lahat po ng mga magulang, dito yung tingin. Makinig, napakabigat po ng responsibilidad natin. Hello? Napapariwala ang ating mga anak pag hindi po natin sila kinokontrol.
alam niyo po, sila po ang kawawa. Mahina. Sabi ko po, yung mga anak natin ay kawawa kung ang mga magulang ay passive na lang. Mga magulang, meron po ba kayo nakikita sa tahanan nyo? Nakikita nyo yung anak nyo? May ginagawang iba? May nababalitaan na kayo na ginagawa nilang iba? May ginagawang masama? May mga kinakasama ba siya na nakikita mo at alam nyo na hindi magandang influence sa kanila? My question is, what are you doing? Huwag po kayo magbulag-bulagan. Malaki po yung pananagutan nyo. Hindi yan babawalan ng kapitbahay mo. Hello? Kaya po dapat itaas natin, mabalik yung fear of the Lord. Because if we have fear of the Lord, if we have respect, reverence sa Panginoon, pati ikaw, matatakot ka kasi alam mo yung ginagawa ng anak mo, wala dun sa order ng kalooban ni Lord. So anong gagawin mo? Bubulag-bulagan ka? Kung ikaw ay magulang na hindi marunong magbawal sa iyong anak, I'm telling you, kawawa pa yung anak nyo. It's like sinasabi mo, hahayaan na lang kitang mapahamak. Ganun po yun. Hello? Magulang, mothers, fathers, gising, wake up. What are you doing? Pastor, kasi bisang makiramdam eh. Eh di gumawa kayo ng mga certain measures para makinig siya. Hindi pwede sa tahanan, yung delegated authority ng Diyos ay hindi po nare-respeto. Hindi ko sinasabing, magmatigas kayo, maging parang isa kayong batas militar. Hindi po, may tamang way. At kung di siya makikinig, humingi ka ng wisdom kay Lord, anong dapat mong gawin? Iposas me. Pare lulwal. Ay, joke lang. Lagi pong ina-example ng tatay ko si Pastor Rod. Sabi niya, napaka-effective ng malunggay. Hindi po pinapakain, malunggay. Tatalbusin mo daw yung malunggay, tapos yung sanga, yun, effective daw po yun. Hindi, joke. Babakat yung malunggay dito. Matatanda niya daw yun. Hindi po, kidding aside, pero alam ko po, mamaya makikita natin saan tayo nagkakamali. Maganda pong lesson to sa mga bagong magulang pa lamang. So that palaki pa lang yung bata, hindi na lumalaking sungay. Ngayon kasi, parang yung magulang na yung anak na yung nagsumisigaw sa magulang eh. Nakaganon na lang sila, oh. O, tingnan natin yung example nito. Tama po ba? Ano nangyari? He failed to control them. Ang mga godly families ay nagsastart sa godly fathers and mothers. May time pa po. Ayusin po natin ang dapat ayusin because we are accountable sa ating mga pamilya. Hindi si pastor, I'm not accountable sa pamilya nyo. Ikaw ang tatanungin ng Diyos dyan. Amen po ba? Tingnan din po natin, number 2, maganda rin pong example to on the other side. The responsibility has to be taken up by others. No? Letter A po dito, si Timothy was blessed to have godly grandmother and mother. No? So 2 Timothy 1 verse 5, I remember your true faith. Sabi ni Pablo, the kind of faith first belonged to your grandmother, Lois, and to your mother, Eunice. I know now you have that same faith. Makita po natin, kung bubuksan yung Bible yung unang pinakilala, no? Si Timothy, makikita nyo sa Acts chapter 16, 1-5, na si Timothy ay anak, he was the son of a Jewish mother, and ang tatay niya ay isang Greek. And others
scholars were saying, presumably, ang kanyang tatay was an unbelieving Greek. An unbelieving Greek. So, ag yung turo godly way kasi a believer keng Ginoo. So kung sa family meron pong hindi believer, kunyari si tata hindi believer, then you need to take up the role, nanay. Kasi ikaw nakakilala ka na sa Panginoon. Gising pa po ba tayo? Di ba? Ayan, yung kanyang faith ni Timothy ay first belong to sa kanyang lola at sa kanyang nanay. Makita natin po yan, they evidently, letter B, they evidently taught Timothy the scriptures as a child. So hindi po excuse, pastor, kasi wala siyang tatay, kasi ganito, ganyan. Nandyan ka. Di ba? Ikaw po, nandyan ka. Hindi pwedeng hana. Wala ka na lang gagawin. Katulad po nun, nandyan si Lola, nandyan si mama niya, tinuruan siya ng bata pa. 2 Timothy 3:15, you have known the Holy Scriptures since you were a child. The Scriptures are able to make you wise, and that wisdom leads to salvation through faith in Christ Jesus. Kaya pwede po nating sabihin ngayong umaga, mapalad po ang mga bata. Blessed are children. Blessed are children that have mothers who provide where fathers do not. Nanay, maybe yung tatay niya is hindi able, then nandyan ka. Yan pong rason bakit nandito ka sa church. Bakit nakakilala ka. Yan yung rason bakit we are gathering here every Sunday para ma-equip ka, marinig mo ito, malaman mo anong disenyo ng Panginoon sa iyong pamilya at ipaglaban mo yan sa Panginoon. Ipaglaban mo yan sa panalangin. Amen po ba? Check nyo po yung katabi nyo kung gising pa. Hallelujah. Pangalawa po, punta po tayo dun sa sinabi ni Timothy, when I was my father's little boy and my mother's dear son. Makikita po natin yan sa verse 3. Tama po, no? Again, when I was my father's little boy and my mother's dear son. Makita natin first letter A, dumating po, nag-start, the teaching occurred, number 1, while young enough to be impressionable. Pag sinabing impressionable, bata pa siya, namomold mo pa siya. Easily influenced, easily led. Ibig sabihin, dumating ang katuruan sa kanya or na-start siyang maturuan nung bata pa lang siya. Dito na po natin, dito na natin binibridge yung gap. Bakit po ngayon, pwede niyong sabihin, Pastor, mahirap na siyang turuan, mahirap na siyang baliin. Ang rason po kasi hindi natin sila tinuruan nung bata pa sila. Hello? Kaya habang bata po, marunong pang sumunod, turuan na po natin sila. Number 2, open to what the Father has to say. Ayan po, no? Minsan kasi tinuturuan mo siya, yung marunong, biyasa na yung sasagot eh. Iba na po yung mga bata ngayon. Parang ang bilis mag-mature ng mga bata. No? Dala ng technology. Dala po ng generation ngayon. Tama po ba? So while he was willing to do what the Father says, turuan na po natin sila. No wonder, sabi ng Proverbs 22 verse 6, train up a... Ulitin po natin, train up a... Sabi, train up a child, hindi train up a youth. Hindi train up a young adult. Train up a married man. Hindi, train up a bata pa lang, i-train mo na. So that when he is old, he will not depart from it. Tama po ba? Mga magulang, amen po ba? Kaya dapat bata pa lang. Pero nagkakamali po tayo minsan, letter B, teaching often occurs too late. Saan natin nakikita na, tinan niyo po tayo, nakakatawa minsan. Saan natin nakikita yung sarili natin tinuturuan sila? Number 1, after the child gets into trouble. Anong mali natin? Napahamak na, dun ka magsisermon. No effect. Wa effect. The damage has been done. Ginagawa ang pagtuturo before. Para po maiwasan yan. I'm not saying mali po yung ginagawa natin. Pero mainam po, again, na bata pa siya, bago pa po
Tama. Number 2, after the child begins to question everything parents say. Kaya late na. Minsan lahat ng sinabi mo, tinuturuan mo siya, may sumbat na siya, merong sagot na sa lahat ng sinasabi ng kanyang magulang. Marunong na eh. Marami nang nakikita, nababasa. When a child is more likely to disregard or disobey, napaka-late na po niyan. Kaya letter C, again, teaching needs to begin early. Long before number 1, they are in school with other children. Kaya nga po yung formative years niya hanggang 7 years old, no? Dapat po talagang binobombahan mo na yan, tinuturuan mo na sa bahay pa lang. Kasi po, no? Alam niyo po sa sobrang lupit ngayon ng generation, most likely, actually lalabas lang nga na siya ng bahay, napupulot niya na yung maling asal ng mga kalaro niya or sino man eh. Di ba? Lumabas na nakipaglaro, kauli naman, nagkasne. O lalo pa, sa school. Tayo po lahat nag-aaral tayo. Saan mo nalaman yung mga bad habits, vices, or what? Hindi ba sa eskwela yan? Mababayad po yung mga darak. Hindi pa, pastor. Di ba, sa school yan eh. Barkada. So bago pa lumabas ganyan, actually, yung naturuan ka na nga sa wala pang assurance talagang, nakita niyo po yon? Yung babad na nga at naturuan, kalabas dyan sa mundo, wala namang 100% assurance talagang mag-turn king left or right yan. What more pa yung batang hindi talaga naturuan? Saan siya lalakad? Anong pangahawakan niya? Hello? Again, teaching needs to begin early. Number 2, where peer pressure and poor behavior will encourage them to disobey authority. Yung pinakakalungkot sa generation ngayon, kaya dapat po, I think, nowadays, mas lalong somehow nagiging lax ata yung pagtuturo. Sa tingin ko, will you agree? Dahil po, dati wala namang, di naman advance yung technology, nakatutok ang mga magulang sa mga anak. Ngayon, bakit di na natin natuturo ng ating mga anak? Ingpe nga rin maka-cellphone eh. Bakit hindi na de-disciple? Tatay nakaganyan. Si nanay nandun. Yung bata, nanunood din doon, mag-iPad niya, mag-phone niya. At wala ng discipleship. Hindi na natuturuan. Then nagtataka tayo bakit ganyan ang ugali. Yun na po yung problema. Tama po ba? Kaya po, before the child is exposed to unsavory influences, turuan na po natin sila. Tama po ba? Number 3, sabi po ni Timothy, no? Or sorry, sabi po ni Solomon, I was taught by an anxious father. Tinuruan po siya ng kanyang tatay. Yung anxious po dyan, hindi yung negative na, yung anxiety na nag-worry ka. But pag sinabing anxious, it means, alam mo yon, anxious yung tatay na he's wanting it very much. Uneasy siya at gusto niya talagang makuha ng anak niya, maturuan siya. Yun po yung anxiousness doon na sinasabi dito. Tingnan po natin. First, no, the anxiety of his father is implied here. Makikita natin. Number 1, by exhortations. Makita mo yung anxiety niya. Nasabi niya, try to get wisdom and understanding. Number 2, makita natin doon sa warnings po ng kanyang tatay, don't forget my teaching or ignore what I say. Don't turn away from wisdom. So habang binabasa niyo yun, maririnig niyo yung tono ng kanyang tatay. Pakiramdaman mo ko. Kunan mo yung masalesay ni. Intindihin mo to. Saliksikin mo to. Hanapin mo to. Habulin mo to. Yan po yung punto ng kanyang tatay. In short, his father was so anxious regarding his son's learning. Letter B, I think, ang ating mga tatay today, fathers today, need to be anxious also. Mga tatay, amen. In view of what is going on in schools and society in general, pag-pray po natin yung puso natin, kung tayo ay matagal lang naging tatay, at ngayon nawawalan ka na ng passion at zeal, nagiging apathetic ka na at wala ka ng, parang nawawalan ka ng pakialam sa anak mo,
Nafo-focus ka na sa trabaho. No? Tatay, hindi lang po yung goal natin ay makapag-provide sa ating mga anak. Tatay, taas kamay ulit ang mga tatay. Tatay, hindi mo lang goal, mapakain sila, masend sila sa school. Hindi po yun. Number 1, akayin mo ang iyong mga anak in the fear of the Lord. Yun po yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. So sa lahat po ng nangyayari ngayon, sa eskwelahan, sa society, nandyan yung violence, sex, drugs. Diba? Parang yung anak mo, bata pa lang, nangyayari, picture this out, tatawid dyan ng daan. At ikaw sa sobrang lax mo, tinitingnan mo lang yung anak mo. Humaharurot yung mga bus, mga truck, tinitingnan mo lang siya, wala kang ginagawa. Parang ganyan po yung ginagawa natin. Hindi ka anxious, nasagipin siya. Dahil baka mapahamak siya. Amen po ba? Number 2, in light of what is happening in many churches, yun nga po, may apathy, may worldliness, may apostasy. Ibig sabihin, a lot of people are wandering from the faith. Hello? Tatay, kayo po, magulang, kayo po ang kapartner namin. Hindi ko po makakalimutan, nung nasa Bible school ako, meron pong kaming visiting professor galing Amerika. I think 70 plus years old na to, pero nasa youth ministry pa rin. At ang sabi niya, huwag niyong kalilimutan, ang kapartner ng mga youth pastor ang kanilang magulang. Hello? Ang kanilang mga magulang. Kasi po, hindi naman natin pwedeng kunin yung role ng magulang. Nandyan lang tayo to guide. Guide po sa church. Nandito lang po kami to guide. Kaya po yung mga magulang, dapat po, tayo po nagtutulungan. Pastors and yung mga magulang nagtutulungan tayo, kayo po yung responsibility nyo is what? To send your children to church or to bring them. Much better. Bring them to church. Alam niyo po ba may youth gig? Every Friday, every week, may youth gig. Minsan may magulang, sobrang lax, pag party pupuntahan, talagang bibigyan niya pa ng pamasahe, sa linya pang malan. Alam niyo po, dapat ginagawa natin, you are sending them to church. Mga tatay ngayon, mga tatay, magulang, dapat inaalam niyo po kung ano ang schedule ng church, yung mga activities natin sa church. So that ang mabuting magulang, inaalam niya yung schedule, maganda, hatid nyo pa. Hatid nyo pa. O tahimik na yung mga magulang. Pastor, wala akong oras dyan, busy akong tao. Kapatid, I'm telling you, sa mga bagay na mahalaga sa atin, bibigyan natin yan ng oras. Sa sobrang busy mo, minsan papatawag ka na lang, nakakalungkot, bibisitahin mo na lang anak mo, nasa kulungan na. Dahil sa kakasabi mong wala kang oras, ngayon may oras kang pumunta sa kulungan. Because of your kawalang care, oras, ano po nangyari? At huwag niyo pong hihintayin dahil sa kawalan natin ng pagmamahal sa ating anak. Huwag niyo pong hintayin na yung next mong pagpasyal nasa morgue na. God forbid. Huwag mo sabing, mahirap yung mag-regret tayo na huli na yung lahat, sana nakinig ako. Yun nga eh. Hintayin mo pang malagay sa trouble yung anak mo? Hintayin mo pang mapunta sa kulungan? Sa morgue? Sa rehab? Saan mo hinihintay yung anak mo? Hello? Gumalaw na po tayo. Again, God is raising godly families. At magsa-start niyo po yun sa ating sa atin, maging mga magulang. Palakpakan po natin yung Panginoon. Letter C, fathers. Makita natin, fathers who are anxious for their children, first will take the time to teach their children when they need it. No? Pag kailangan pong may marinig sila, dapat po, ibukas mo yung bibig mo. Again, nakakalungkot, mga tatay ngayon, tahimik.
Pero pag sports ang pag-uusapan, matindi yung banding nilang mag-ama. Wala po masama sa sports. Pero sana mas eager ka na turuan ang anak mo na matuto sa ways ng Panginoon kaysa sa ways ng anumang ibang bagay. Number 2, will implore God for wisdom in raising their children. Hindi po natin pwedeng sabing, excuse, pastor, hindi ko alam yan, wala pa akong alam na verse or what. Nandyan po ang Holy Spirit who will guide us into all truth. If you just want to be discipled, if you just want to learn, nandyan ang Holy Spirit, tuturuan ka niya anong dapat mong gawin. Hindi mo pwedeng sabihin, nandyan nga yung parakletos natin eh. Tama po ba? Number 3, will be willing to sacrifice success and prestige in business to spend time with children. Tatay, nanay. Again, wag lang po sana tayong focus sa trabaho, sa business. Nakakalungkot pag maririnig mo, there are some, stories of young people. Maririnig mo, magkikwento sa'yo. Lahat po ng recognition, graduation, nasabitan siya ng award, nakakahiya, wala ang magulang. Kung ikaw yun, mag-repent ka na, tatay, nanay. Kung kailangan mong sumaglit, kung kailangan mong i-cancel or anuman para lang to be there with your child, do it. Naintindihan ko po kung talagang sobrang hirap. Pero grabe, merong iba. Mula po nung nag-aral sila, may kagraduate ng college, never niyang nakita yung magulang niyang sinampaya. Naging present siya doon sa mga mahalagang buhay niya. Parte ng buhay niya. Kahiyaya po tayo mga magulang kung ganyan po tayo. Let's make time sa ating mga anak. Hindi lang puro trabaho. Hindi nga pera yung kailangan ng anak mo eh. Presence mo, ikaw. Ano niya yung pera? Nakamanakakit. Hindi ka nga nakakausap eh. Uwi ka nga ng bahay, pagod ka na eh. Hindi ka na mga makipaglaro or what? Hello. Di po ako galit. Kasi tatay din po ako and I'm also preaching this to myself. Amen. Huwag po tayong maging willing, i-sacrifice po natin. Success. Tignan mo, ang pangit, successful ka, nagtatap ka sa kumpanya nyo, tapos absentee father ka sa bahay. Tatay, nanay, ikaw yung na-award Best Employee of the Month. Kaya meron pong mga documentary ngayon, no? Nakita niyo po yan, tinatanong yung mga magulang, pinaupo yung kanilang magulang, tinatanong sinong favorite teacher ng anak mo, anong paborito niyang baunin, etc., etc. Mali yung sagot ng magulang, yung tama, yung yaya. Mas kilala ng yaya yung anak. Because the parents were not spending time. Sinong best friend ng anak mo? Nagaganyan yung magulang, si George. Tama lahat na sagot yung yaya niya. Parang may kailangan tayong talagang gawin. Tama po ba? Fathers, ang tanong, do we have anxiety over the welfare of our children? Ganun ka rin ba na-anxious? Ako po, yan po yung iniiyak ko. Bilang bagong tatay na sasabi ko, ang hirap maging tatay kung wala ang tulong ng Holy Spirit. Mahirap. 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 Kailangan po natin ang tulong ng Holy Spirit. Palakpakan po natin yung Holy Spirit. Bilisan ko na po. The fourth one, I was taught the important things. Tinuro po sa kanya, first, letter A, he was taught to value wisdom and understanding. Makita po natin yan, to make wisdom the principal thing in life. Number 1, nasabi po dyan, inuulit-ulit ko na lang po, Proverbs 4:5, try to get wisdom and understanding. Letter B, the first step to becoming wise is to look for wisdom. So binigyan ng diin. Tama po ba? Yan yung mga important na bagay na binibigyan ng diin ng kanyang tatay na si David. Okay po? Number 2, ito po, NIV version po itong mga word na to love, to exalt, and embrace wisdom. In Proverbs 4:6, love her, mahalin mong wisdom, and she will keep you. Wow.
exalt her, and she will promote you. Letter C, she will bring you honor when you embrace her. Tingnan niyo po yung mga advantages niyan. Pagluluguran mo yan in godly wisdom. Ano pa po yung benefits niya? Number 3, to appreciate the benefits of wisdom. Letter A, don't turn away from wisdom and she will protect you. Yan pala yung nagagawa ng wisdom, pinoprotektahan ka niya. Pinoprotektahan ka niyang hindi ka malaglag sa kabila, hindi ka mapahamak sa kabila. Gising pa po ba tayo? And sa verse 4, verse 9, wisdom will reward you with a crown of honor and glory. Napag-usapan din po natin to last time, no? Na kinagigiliwan ka ng Diyos at ng mga tao sa paligid mo. Kaya masasabi po natin, ng tatay po ni Solomon, Solomon's father wanted him to be wise above all else. Sana po, bago matapos itong sermon natin, tayo pong mga tatay, yan na po yung kinaka-anxious natin. Lord, paano ko mapapalaki yung anak ko? Lord, paano ko mag-guide ito? Lord, paano ko masisiguro, Panginoon? Actually, wala, sabi ko nga, hindi po 100%. But pag ginawa mo na yung lahat na magagawa mo, ang Diyos na pong bahala sa next, sa the rest. Tama po. And lastly, letter B, ito po yung sinasabi ko kanina, madalas po, fathers often stress the trivial. Pag sinabi nating trivial, number 1, too often, if a father spends any time with his children, it is on things like what? Example, sports. Yan. Yung mga tatay, wala pong masama. May mga tatay ka makikita, basketball player ang tatay. Paglaki mo anak, dapat kasing galing mo yung tatay mo. So bata pa lang, binibihisan na. Talagang complete. Talagang Milo everyday. Hello? Wala pong masama dun eh. Turuan mo siya sa sports. Pero pag dumating yan, na binagyo yung buhay niyan, not even yung pagdidribble niyan, mapoprotektahan siya. Nakita niyo po? Ang buhay hindi lang sa sports na parte. Yung iba naman, mechanics. No? Pangangalikot, kotse. Again, wala pong masama sa mga bagay na to. Pero wag po sanang ito yung mas bibigyan natin ng diin. Hello? Number 2, isa pa po to. Marami pong nare-rebuke sa atin dito. Too often, the principal concern of fathers is that their children get, letter A, college degrees. Letter B, high-paying jobs. Anak, ang pangarap ko sa'yo, ganito, ganyan. Maganda po yan. Pero hindi mo lang basta pinalaki ang anak mo para makapagtrabaho at sumweldo ng mataas. Hindi po yan yung primary calling mo. Ilapit mo yan sa Diyos at yung mga yan susunod na po yan. And these things, number 3, are potentially harmful. Letter A, you need to understand worldly success presents many temptations. Hello? Alam niyo po, ang mga worldly success na yan, totoo man po, mas nakakatakot. Karamihan ng lumalayo kay Lord, yung mga successful. At tinatanong na lahat, at pati ang Diyos ay nakikipagdebate na sila at sinasabing, mas alam ko yung ginagawa ko. Letter B, many children have been destroyed by the careers encouraged by their parents. Nanay, tatay, as I end, pag-pray niyo po kung saan dinadala ng Diyos ang iyong mga anak. Marami din po ako nakikita nung youth pastor pa ako, talagang balansihin po natin. Hindi ko po sinasabing sobrang sama, pero ang nanay na, alam mo yon, minsan merong ibang calling ang kanilang anak or ibang nasa puso nila, ito yung gusto nilang course, pero dahil si nanay ay gusto maging educator at hindi niya natapos ito, ipapasa niya sa kanyang anak. Ito ha, pamilit niya talaga, pamilit niya. Dami ko na po nakitang ganyan, para lang po, first-hand experience, para lang po matuwa ang nanay niya, tinapos niya, pero wala yung puso niya doon. What I'm saying is, tayo po yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. Pag-pray niyo po, saan ba dinedirect ng Panginoon yung anak mo? Tanungin mo si Lord, wag yung sarili mong kagustuhan lang. Amen? Kung sarili lang natin, diyan ka rin, pwede talang sendre ng anak tamo eh. Tanungin mo si Lord, Lord, saan mo gagamitin tong anak ko?
Kahit ano naman po dyan. Tama po. Tama po ba? Without wisdom, as I end, and understanding, our children will not be able to handle success. Kung titingnan po natin, as I end, success is to know God's will and to do it. Yun ang success. Hindi lang sa mundo ang successful, mataas ang natapos mo, mataas ang sweldo mo, successful ka sa buhay mo right now, nakukuha mo yung nabibili mo yung gusto mo, lahat. Yan po yung successful ng mundo eh. Ang success sa mata ng Diyos ay yung nagawa mo yung pinapagawa niya. Palakpakan natin si Lord. Come on. Come on. Come on. Ang success sa mata ng Diyos ay magawa mo kung anong pinapagawa niya sa'yo. That's success. Kaya we need wisdom because apart from God's wisdom, di natin alam kung saan tayo ililid ng Panginoon. Ko-connect ko lang po to sa dalawang verses. Tingnan niyo po. Huwag po kayo mawawala, maliligaw. Tinuruan siya ng tatay niya ni David ng mga katuruan na to about wisdom. No wonder, nung dumating po yung time na pinapili siya ng Diyos at tinanong siya, anong gusto mong ibigay ko sa'yo? Look at this. 2 Chronicles 1:7-10. That night, God came to Solomon. Look at this, come on. And said, ask me for whatever you want me to give you. Solomon said to God, you were very kind to my father David when you allowed me to rule on his throne, etc., etc. Verse 10. Let's jump to verse 10. Tingnan nyo. Now give me wisdom and knowledge, so that I can lead these people in the right way. No one could rule this great nation without your help. Dahil bata pa lang siya, nakuha niya na, tinuruan siya ng kanyang tatay. Ito yung hanapin mo. No wonder nung tumanda na siya at ililid niya na po ang Israel. Anong hiningi niya? Wisdom. Nakaka-proud po. Na-appreciate natin si Solomon that time. Kaya nakita natin, hindi naging magandang story ng ending niya. Yun nga lesson nga Nagsimula na ng may wisdom pero naligaw pa rin. Tayo pa na baka nanuta pa. Kung di mo lalakaran yung wisdom. Nagsimula na nga ng okay to Nandiyan pa po ba tayo? Let's jump to 2 Chronicles 1:11-12. Nasabi ng Diyos sa kanya, you have the right attitude. You did not ask for long life and riches for yourself. You did not ask for death of your enemies. You asked for wisdom and knowledge so that you can make the right decisions. So I will give you wisdom and knowledge. But, ganyan magpala si Lord but, I will also give you wealth, riches, and honor. Tingnan niyo yung what do you call this? Kung paano pinapakita ng Diyos yan. Sa atin, baligtad. Nung ating ganganyaran, Lord, wisdom, wealth, riches, Lord. Kabaligtaran, yung riches, yun lang yung wisdom, yun lang yung maglilid sa totoong riches. Sino po maging kamukha ni Solomon? Pero ang susi po dito, to have such a son, we must be like his father. Not perfect, but still a man after God's own heart. And a man with a similar attitude towards God's word. Matatapos po ako sa verse na ito, tingnan po natin kung paano po pinapakamahal ni David ang salita ng Panginoon. Psalm 19:7-11, the Lord's teachings are perfect. They give strength to His people. The Lord's rules can be trusted. They help even the foolish become wise. The Lord's laws are right. They make people happy. The Lord's commands are good. They show people the right way to live. Learning respect for the Lord is good. It will last forever. The Lord's judgments are right. They are completely fair. His teachings are worth more than pure gold. They are sweeter than the best honey dripping from the honeycomb. His teachings warn His servants. And good things come to those who obey Him. Ganyan niya pinapakamahal
ang salita ng Panginoon. Tatay, ang huli kong tanong sa inyo, magulang, fathers, are we telling our children these words? Tinatanong po ba natin? Sinasabi po ba natin ito? Hindi pa po huli ang lahat. Gawin po natin habang may oras pa. Proverbs 4:7, the first step to becoming wise is to look for wisdom. So use everything you have to get understanding. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon. I hope po, meron tayong nakuha. At ang panalangin ko po, mai-apply natin ito sa ating mga pamilya. At patuloy po na yung ating pamilya ay lumakad sa ways ng Diyos. Tayo po ay tatayo right now.